Why so serious? What? Faster? Perhaps you should read the instructions first. No, huh? No. Come here. Let's put a smile on that face. She can't stand the sight of me. I don't want to kill you. You complete me. Welcome back sa PS Rewind. Ating itampok ngayon ang binabalik-balikang pelikula ng kasaysayan. Ang isa sa pinakamagandang Batman movie at para sa akin, pinakamagaling na gumanap na Joker. Paano siya naging bida at siya din ang kontrabida. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap. Alam naman ng lahat na nagsimula ang pelikulang ito sa pagtutulungan at tiwala sa isa't isa. Nagnanakaw sila ng bangko sa pangunguna ni Joker. Organize ang plano nila. Tinakot ang mga tao, paka-disable ng alarm, pinatay ang kasama para bawas daw sa paghahati ang pera. Paka-open ng vault, pinatay ulit. Ang isa naman ay napatay ng lumaban na ang matapang na manager kaso naubusan siya ng bala kaya patay din siya. Nang dalawa na lang sila, ay wait, ang bus driver ang papatayin ko eh. Anong bus driver? Boom! Ayun na nga ang bus driver. Pakahakot nila ng pera, pinatay niya ang bus driver, nagpakilala na si Joker at naglagay ng granada sa bibig ng manager at umalis na parang walang nangyari. Kinagabihan ay pinailaw ni Gordon ang bat signal panakot sa mga kriminal. Pero syempre may malalakas pa rin ang loob tulad ni Scarecrow na nakipagtransaksyon pa sa mga kriminal. Hindi naman sumisipot si Batman kaya mga kalokalike na lang niya ang nagpresenta at nakipagbakbakan. Nagsipulasan ang mga kriminal, maya-maya ay himalang dumating ang legit na Batman. Nagsitakas ang mga kumag pero walang problema. Isa-isa silang dinampot ni Batman, ginapos kasama ng mga kalokalike. Kinabukasan, nadiskubre nila nakasabwat pala ang mga bangko bilang imbakan ng mga maruruming pera ng mga kriminal. Kailangan ding magpagaling ni Batman sa totoong buhay na si Bruce kaya tinulungan siya ni Alfred. Samantala may sumisikat na attorney ngayon na matapang na lumalaban sa mga kriminal na si Harvey Dent na syota ni Rachel na ex ni Bruce. Humingi ng tulong si Gordon kay Harvey sa mga legalidad para tuluyang makulong na ang mga kriminal sa Gotham City. Hanga din si Bruce sa galing at dedikasyon ni Harvey sa paglilingkod bayan para masupo ang lahat ng krimen sa bayan. Kaya naisip ni Bruce na susuportahan niyang lubos si Harvey para pag sumakses siya, naging mayor at naging bayani ng bayan ay mamumuhay ng normal si Bruce sa wakas. Susudutin sa kanya si Rachel para makabimbangan habang buhay. May pa-zoom meeting din ang mga kriminal syempre kahit hindi pa uso noon. Sina Maroni, Gumball at Chechen. Dahil sa pagnanakaw ni Joker ng pera nila, nabuking sila kaya tinakas muna ng accountant nila na si Lau ang mga pera nila papunta sa Hong Kong para imposible na silang mahuli pa. Biglang may tumatawa sa background. And I thought my jokes were bad. Si Joker pala. Uhulihin na sana agad siya kaso may ipapakita pa daw siyang magic. Boom! Wow, magic nga. Sabi niya, walang saysay ang mga plano nyo kasi hindi nyo nakikita ang ugat ng problema. It's simple. We kill the Batman. Why haven't you done it already? If it's so simple. If you're good at something, never do it for free. You're crazy. I'm not. Nag-alok siya na siya na ang papatay sa Batman basta sa kanya mapupunta ang kalahati ng pera. Umalma sila at napupuno na rin si Gumball sa kanya kaya ididispatcha na siya. Buti na lang ay puno siya ng granada sa damit kaya nag-iwan na lang siya ng calling card at umalis. Kaya nag-join force si Gordon, Batman at Harvey para patumbahin ang mga kriminal na ito at ibalik si Lau. Nagpagawa ng bagong suit si Batman para mabilis daw siya kaya sinubok niya agad ito sa pader. Nagsama ng mga sexy babes sa bangka kunwari para illegal siyang makaalis papuntang Hong Kong nang hindi namamalayan. Si Gumball naman ay sinorpresa ni Joker at nag-bedtime stories kung paanong napunit ang bibig niya. Nagmula pala ito sa tatay niyang lasinggero na mahilig magtanong ng why so serious? Inulit-ulit niya ito ng ilang beses. Why so serious? Why so serious? Why so serious? Kasi parang magandang ringtone eh. Kaso hindi na natapos ang kwento kasi nakatulog na si Gumball habang buhay. Nakarating na si Batman sa Hong Kong, lumipad sa building ni Lau, nakipagbakbakan, dinakip si Lau at engrandeng pasabog exit. Lumitaw ang lobo sa langit, patunay na nakakalipad si Batman. Bilang resulta, may regalo siya kay Gordon. Napigan nila si Lau, kinanta nito kung sino-sino ang mga kriminal kaya nagfiesta sila sa bulwagan. Medyo nabahala na ang mayor at alam niya na gaganti ang mga kriminal sa mga ginagawa nila. Tulad nito, nag-broadcast si Joker at nagpakilala.
At kung hindi daw ibubunyag ni Batman ang totoo niyang pagkatao, ay magpapatuloy ang patayan araw-araw simula sa mga kalokalike. At yun na nga, ang judge na didinig sa kaso ng mga kriminal, sabog. Ang commissioner, nilason. Ang susunod na target ay si Harvey, kaya nag-helicopter papunta doon si Bruce. Para agawin ang atensyon ng mga tao, sakalin si Harvey at itago para protektahan dahil darating na din si Joker and Friends. Dahil sila daw ang tonight's entertainment. Tonight's entertainment. Where is Harvey Dent? You know where Harvey is? You know who he is? Nang gulo at pinaglaruan ang mga tao. You know, you remind me of my father. I hated my father. Lumabas si Rachel, natuwa si Joker, nilagay ang kutsilyo sa mukha niya at nagkwento ulit kung paano niya nakuha ang punit sa bunganga dahil sa asawa niya raw na laging nakasimangot. So I had a wife who tells me I ought to smile more. Pumalag na si Rachel, lumabas si Batman, nagsagupaan sila, sinubukan ni Joker ang kutsilyo niya sa paa pero waitek, ginamit niya si Rachel at nilabas sa bintana at sinabi naman ni Batman, Pakawalan mo siya. natawa si Joker at kung alam mo kung ano ang sinabi ni Joker dito, i-comment mo nga sa ibaba. Kaya pinakawalan din siya. Tumalon din si Batman para isagip si Rachel. Kalaunan si Mayor naman ang susunod na target kaya di lang hakbang sa kanyang kaligtasan ay nagpaparada pa sila. Para mas ma-action daw. Nang putukan na ibinaril ng mga sundalo si Mayor pero hinarang ni Gordon ang bala kaya siya ang namatay. Nagpanggap palang sundalo sina Joker. Kaya nagkaengkwentro at nagkagulo. Para matigil na ang patayan, magpapakilala na daw si Batman at i-announce ito ni Harvey sa madla. Pero imbis na ipakilala niya si Bruce, ay prinisinta ang sarili. Siya daw si Batman, kaya inaresto na siya. Dadalhin na siya sa selda at sinalubong naman siya ng mga tropa ni Joker. Pinagbabaril sila, to the rescue syempre ang Batmobile na ginawa lang pansalag at sumabog. So nanganak ito ng Bat motorcycle. Si Joker naman ay nag-e-enjoy pa para pagtripa ng mga pulis. Naharang ang helicopter, sabog. Hinarang naman ni Batman ang truck niya gamit ang motor niyang nababaliktad, kaya baliktad din ang truck ni Joker. Ngayon, babanggain na siya ni Batman at masaya naman siyang sasalubungin nito. Pero sa uling sandali ay umatras ang bayag ni Batman at binangga na lang ang sarili. Bobong Batman. Tawang-tawa si Joker sa kanya kaya pinagsisipa siya. Pero nahuli naman siya ni Gordon. Nabuhay pa pala. Naaresto na si Joker sa wakas. At dahil dito ay napromote siya bilang commissioner at pinalakpakan pa siya ni Joker. Pero kinabukasan, nakidnap din pala si Harvey at Rachel. Kaya in-interrogate nila si Joker sa kulungan kung asan sila. Here I am. I don't want to kill you. You complete me. Napiga niya rin ito at sinabi ang dalawang magkaibang lokasyon ng dalawa at may nakaambang bomba na sa kanila. Pumunta agad si Batman sa lokasyon ni Rachel at si Gordon naman kay Harvey. Kaso pagdating ni Batman sa lugar ay baliktad pa lang sinabi ni Joker dahil si Harvey ang nadatnan niya. Sumabog na si Rachel pero nakaligtas naman si Harvey pero sunog na ang kalahating muka. Nakatakas naman si Joker sa pamamagitan ng pagtawag sa cellphone na nasa loob ng tiyan ng tropa niya na siyang nagpasabog sa presinto. Kinuha sila para makagawa ng bundok ng pera. Nilagay siya sa tuktok, dumating si Chechen, sinunog ang pera at pinatay silang dalawa. Biglang umepal ang accountant ng kumpanya ni Bruce na ibubunyag niya na daw sa TV ang totoong pagkatao ni Batman at nang mabalita nito ni Joker at makakahadlang ito sa mga plano niya at hindi na siya mag-i-enjoy ay gumawa siya ng paliksahan. Kung buhay pa rin si Epal sa loob ng isang oras ay may sasabog na ospital. Kaya nanlumo siya dahil dinumog na ng mga pamilya ng pasyente ang network na parabang mga zombie para paslangin siya at pinagbabaril. Lumikas naman na ang mga tao sa ospital. Sa dami ng may pamilya sa ospital ay hinabol pati ang sasakyan nila paalis at hinarang ni Bruce ang pipitsuging kotse niya para iligtas ang buhay ng Epal na ito. Samantala si Joker naman ay nagbagong buhay na. Nurse na siya ngayon. Pinasok niya si Harvey na pogi at delusional na ngayon at nakumbinsi itong magiganti sa mga responsable sa pagpatay kay Rachel at hindi siya kasama doon kasi nakakulong siya noon eh. Dahil nga buhay pa rin si Epal, pinasabog na ni Joker ang ospital.
Siyempre hindi natatapos ang mga pasabog ni Joker. Hinostage niya ang isang bus ng mga lumikas sa ospital, saka nag-broadcast sa TV na ngayong gabi ay siya na ang maghahari at masusunod sa buong syudad. Kung ayaw niya sa akin, edi magsilayas kayo. Kaya ayun na nga, nagsilikas ang lahat na parang mga zombie, kanya-kanyang kaligtasan. Samantalang nakaligtas naman si Harvey sa pagsabog at nagsimulang pagpapatayin ang lahat ng responsable sa pagkamatay ni Rachel. Hanggang sa tinuro na siya sa tirik sa mga pulis at hinostage ang pamilya ni Gordon. Si Batman naman ay gumamit na ng sonar technology para tugisin si Joker. Sa pag-alis ng mga tao, may barko ng mga sibilyan at barko ng mga preso. Nag-anunsyo si Joker na parehas yan nilagyan ko ng bomba kasi may palaro tayo ngayon. Bawat barko ay niregaluhan ko ng kontrol at may tsansang pasabugin ang ibang barko. At paunahan lang to. Kung sino mauna, siyang mabubuhay. Kung abutin kayo ng alas 12, sabog kayo pareho. Para patunayan ni Joker na sa huli, sakim pa rin ang mga tao at uunahin ang sarili. Nakita na nila si Joker pero napapalibutan ito ng mga tauhan niya at mga hostage. Nang tingnan ni Batman, baliktad pala. Ang mga tauhan ni Joker ang mga nakasibilyan at ang mga nakamaskara ang mga hostage. Kaya nahirapan na naman si Batman na pigilan ang mga SWAT team at iligtas ang mga tao hanggang sa malaman nila ang sitwasyon. Tsaka sila nagtuos ni Joker. Una ay pinaglaruan siya ng mga aso ni Joker. Pinagpupukpok siya. Lagi na lang siyang nauutakan ni Joker at konti na lang ay mapapatunayan kung bobo naman ang Batman na to. Nasasakal na siya ni Joker at time first muna daw kasi makakaligtaan nila ang pagsabog ng mga barko. Kaso, mabubuting tao pala ang mga pasahero nito dahil tinapon ng mga preso ang kontrol at hindi rin tinuloy ng mga sibilyan na pasabugin ng isang barko. Kaya napahiya si Joker sa prinsipyo niya. Kaya pasasabugin niya na lang daw pareho. Saktong tinira siya ni Batman at nahulog sa building. Masaya na sanang mamamatay si Joker kaso sinagip pa siya ni Batman. Kaya kayo na humusga kung bobo ba ang Batman na to o mabait lang. Sabi ni Joker, hindi mo talaga kayang mabuhay na wala ako, bugoy. Nakatadhana talaga tayo sa isa't isa. Talo ka na, Joker. Ikaw lang ang masama. Mabuti ang mga tao. Sigurado ka? Asan si Harvey? Ang pag-asa ng bayan? Ano kayang sasabihin ng mga tao kung ang hinahangaan nilang pag-asa ay napariwara na? Kaya takbo sina Gordon at Batman para hagilapin si Harvey, kung saan na-hostage niya na ang anak ni Gordon para iparanas sa kanya kung anong pakiramdam dahil kasalanan ni Gordon ang pagkamatay ni Rachel. Pinaril niya si Batman at isusunod na ang bata kaya pinigilan siya ni Batman at namatay. Pagkatapos nito ay hindi na alam kung anong sasabihin sa pagkamatay ni Harvey ay binili ni Batman na siya na ang sisihin at huwag sirain ang imahe ni Harvey sa madla dahil siya ang nagbibigay pag-asa at katahimikan na siyang kailangan ng bayan ngayon kaya tinuring siyang isang bayani. Si Batman ang masama sa publiko at labag sa loob na sinira ni Gordon ang bat signal. Pinapahuli pa siya ng otoridad na sina Gordon lang ang nakakaalam ng katotohanan dahil hindi kailangan ni Batman na maging bida. Tahimik lang siya na nagpoprotekta at nagmamatyag sa bayan kaya nga siya tinanyag ng The Dark Knight. Na-enjoy mo ba ang panonood? Naintindihan mo na ba? Subscribe na! Ito ba ang pinaka-the best na Joker o Batman movie? I-comment mo nga kung anong magandang i-recap namin next.